Eh, naka-record na pa, ni-record ni Ma'am, ni Ma'am Lady. Ma'am, paalaw ako share screen, Ma'am. Share screen. Naka-multiple naman yan. Ayaw ba ma-share? Ayan, okay na, Ma'am. Okay na po. Yun, yun. Iba yung nakashare sa akin. Kailangan. Ay, Manara. Si Manara. Dito muna tayo. Sino po yung mga ah, sino pa po yung hindi marunong mga mag-execute ng order? Type 1 lang po. Yung mga hindi pa po marunong mag-execute ng order. Sa mga bago po. One, two, register lang po ka po. Suggest story. Tatlo. Ito po. Hit ko lang lahat ng indicators. Ng ating mga plinan. Kanina lang po, nakaregister ko lang po kanina. May mga e-icon naman na po kayo, no? Nakaregister mo. May mga na po kayo? May mga background po ba kayo sa Forex? Lahat kayo? Yung mga bago po. Or as in zero knowledge po kayo sa Forex. Yung iba wala pa pong e-economy. Wala pa si Simon. Yes, sir, kaka-register mo. Sa Rolando, kaka-register mo lang sa EA. Pagawan lang dito, sir, pero may EA na. Okay. Bale, si Jose, wala pa. Ako rin just registered today. Wala din kaka-join lang zero knowledge. Yung economy kanina lang po. Sige. Turo ko po muna sa inyo, paano mag-execute ng order. Ay, hello ma'am, Apam, hey. Magandang gabi po. Nag-register na po ako pero hindi pa. Okay po, MT5 po yung ginamit niyo. Tumbo na lang po ah.
Gawin ko lang yung mga ano ko. Yun po sa mga bago. Ito po, kung paano nagwo-work tong mga to. Ah, yung mga mag-execute po ng trades pag nagma-manual po kayo dito sa Forex. Opo, naka-record po to. Sa ano po muna tayo sa ah, market execution. Ah, pag sinabi po nating market execution, ano, open ko lang itong aking lahat. Yan, yan. Kita nyo naman po yung screen ko, no? Tapos, ano, pwede nyo po i-ready yung mga ano nyo. Cellphone, MT5. MT4, MT5. Yan. Pagka market execution po, ito. Pag sinabi nating market execution, kung ano po yung takbo ni presyo, ng price, current price ni, kung ano yung trade nyo, kung Euro USD, Gold, Euro JPY, kung ano po yung takbo ni presyo habang gumagalaw, yan po yung magiging entry ninyo kung buy or sell. Kayo lang po yung pipili. Pag naka-MT5 po kayo, meron pong ganito sa chart niya. Sa MT4 naman po, sa may trade, tapos may plus sign. Open ko lang din po yung ano, sali ko yung isang ano, yung naka-MT5 para makita niyo po. Open lang po ako ng ano, MT4 sa cellphone.
Paano nga pinasok yung ano mo? Sa Zoom mo na. Pumasok. May 29 na pala tayo. Gandang gabi po sa 29, 20, ano pala, 28. Wait lang po, open ko lang yung ano, MT5 ko. Pero pinakamagandang ano, MT5. Yung navigation po, yung pagkakaiba ni MT5 tsaka MT4. Mas maganda si MT5. Kasi si MT5 may chart na. Tapos dun sa chart, pwede mong i-attach yung ano, yung sell and buy na ano na button. Tapos may lot size din sa ibabaw. Habang nakikita mo yung graph, naka-join. Dito ka na sa loob. Ang kita nyo po yung screen. Ito po si MT4. Yan po. Wala siyang button sa harapan, sa chart. I-click nyo lang yung trade. And pagka, ayan, trade. Ito yung difference nila. Open ko si MT5. Lock lang yung MT5 din. Sa cellphone ko pala. Sige, dito muna tayo sa MT4. Yan. Tapos punta po kayo sa trade. Dami palang trade nito. Ito po ah. Close ko lang muna. Click nyo lang po yung plus sign. And yung market execution po, nakita nyo po yung umaandar na, no? Na numbers, mga digit. Yung mga current price sa sell, tsaka current price sa buy. Yan po yung dalawa na yan. Pag market execution, yung sa taas po, lot size. Standard lot size para po sa newbie, 0.01 lang po. Huwag po kayo mag-ano, lot size ng malaki. Pero kung naka-micro kayo, micro account kayo, sa XM, medyo mababa yun. Iba naman yung lot sizing sa ano, sa micro. Pero pag naka-standard account po kayo, yung standard sa mga newbie is 0.01. Mari may $100 kayo sa account nyo. Lot size nyo, lagi 0.01 lang mo. Para hindi po kayo natatalo sa ano, naubusan ng pera. And pag ano po, pag market execution, sa kanya instant execution kasi nakalagay. Ipindutin nyo lang po yung sell tsaka buy. Yan po yung ano, yan po yung market execution.
Tapos, sa MT4, click nyo lang po yung instant. Kung, ayan, lalabas yung buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Explain ko po sa inyo na, ano ko muna to. Balik tayo sa screen ko. Kita nyo po yung screen ko? Kita, sir. Ito, dito, explain ko po yung ano, sell limit muna. Pag sell limit po, lagi galing sa taas ha. Ito, itong ano na to. Itong pababa na to. Itong downtrend. Pag sell limit po, lagi sa taas po galing ha. Ayan. Kunwari po ito, dahil downtrend siya, kunwari galing siya sa ilalim. Tapos, alam mong mag-create siya ng ano ng downtrend. Ngayon, naabangan mo siya dito sa taas. Itong taas na to. Kasi magsisell limit ka eh. Ang presyo niyan, ang exact price niyan, 2204. Kita nyo rin po yung isa kong screen. O si ano lang, si Trading View. Trading view lang. Trading View lang ba? Sige, lipat ko. Doon niya ako mag-ano para isang ano. Ito na mag-drawing. Alam ko mag-drawing dito. Like ko na. Libog cukup ba? Ayan po. Kita nyo po yung screen ko, ano? Si Light Finance. Kita. At alin pong sounds? Ano po ba ideal lot size po? Ideal lot size po, 0.01 lang po sa $100.
Pero kung naka-micro kayo, ang katumbas niya sa micro sa Excel, 1. Ito, pag sinabi natin sell limit, kunwari, nandito ka, andito pa yung presyo ni market sa, kunwari, andito pa yung presyo ni market sa ilalim, ito. Itong area na to. Yan. Sa 2167. Ngayon, alam mo, natataas kasi nga, gumawa na siya ng trend line pababa eh. Bali, gumawa na siya ng lower high, lower low. Ngayon, ito yung yung idea mo para pumasok. Dito ka ngayon magsisell limit. Ayan, dito. Pag magsisell limit po kayo sa MT4, always sa taas po manggagaling, hindi po rito sa ilalim Pag nakasell limit po kayo. Kunwari 2171, disregard natin tong candle na to. Andito pa lang yung presyo sa 2167. Pero dahil alam mo na tatapak dito, nag-create ka ng resistant dito sa taas, alam mong tatapak diyan. Diyan ka ngayon magsisell limit. Kung dito ka mag-aabang, parang aabangan mo yung presyo kasi alam mong doon tatama yung pattern ng market. Pag nag-ano po kayo sa MT4, sell limit, doon po sa naka-MT4, type nyo po, basta demo huwag nyo po ilagay sa ninyo. Dito nyo po ipapasok yung presyo sa taas. Two one 2174. And pa yung ninyo, pag naka-light finance po kayo, nandito na sa gilid kung naka-PC kayo. Pindutin nyo lang yung at the price, tapos closing condition. Yung entry ninyo, ayan, 2171. Yan. Lot size. Tapos yung take profit po dito Sa light finance po, kita na calculated na yan kung ilan yung matitake profit. Kung ilan pa yung mapoprofit nyo at saka malolos nyo dito sa light finance. Pero dito lang po muna tayo sa execution. Basta laging nasa taas pag sell limit, above the current price po Yan. Lagi nandito sa ibabaw. Pagka naka-sell limit po. Laging nasa ibabaw ng market price. Anong pattern na mo na susundan mo. Mari market price nandito sa 2168. Alam mo, tataas. Magbabounce back dito sa 2171. Aabangan mo na yan. Sell limit na ilalagay mo. Yun na yung ilalagay mo. Sell limit, pindot mo yung sell limit sa MT4. Tapos yung price na inaabangan mo dito sa 2171 sample. Ilalagay mo yan sa entry price. Then, ikaw na yung mag-set ng stop loss kung saan yung yung gusto mong stop loss. Tsaka take profit. Right? Ang take profit mo dito, ayan, 2167 sample, at least 70 pips. Yan yung Sa buy limit naman po, naiintindihan nyo po ba? Type 1 po kung naiintindihan Malinaw naman po. Pagka pag sell limit, above the current price po Yung mga bago po, yung mga newbie. Pag sell limit, above the current price po, naabangan mo na yung presyo dahil alam mo nang tatama dun sa presyo na yon. Yun yung sell limit po. Sa naman po, sa
Sabay limit naman po. Gawa naman tayo ng isang ano. Ito po sample ng ano ng uptrend. Pag uptrend naman po, buy. Galing naman siya sa ilalim, counterclockwise lang yung limit. Kunwari ang current price ngayon ni gold is nandito. Ito to. Itong area na to. Yan. Wait. Itong area na to. To. Yan. Ang current price ni gold, ito, sa 2170. Ngayon, alam mong bababa siya. Pababa naman siya. Alam mong tawag dito pullback. Ito yung mga pullback niya. Aabangan mo siya dito sa presyo naman na to. Yan. Kaya kunwari, ito yung ano mo. Kasi nakikita mo, nag-create na siya ng uptrend na na linya eh. Na pattern. Hindi, ay uptrend na to ah. Aabangan mo na naman yan. Makita mo, ayan. Ano na siya, yung actual na ano niya, nag-create na naman ng uptrend. Ayan. Yan. Alam mong tatapak dito sa ilalim. Si buy limit naman po, below the price. Below the price po si buy limit ah. Always sa ilalim naman siya manggagaling. Kunwari ang current price is 2167. Ay 2170. Pero alam mo, uuntog siya dito, magpo-pullback siya dito. Sa area ng 2167, yung kanilang sample natin. Kanina nag-abang kayo sa taas, sa 2170. Nag-sell kayo. Ngayon, alam mong pullback to. Pwede ka mag-buy dito. Dito, nag-sell limit ka, pwede ka mag-sell limit dito sa area na to. Buy limit sa area na to. Pag buy limit po, below the current price po yung abang nyo dito sa area na to. Kunwari, nasa taas siya. Ito yung current price natin. Nag-sell ka rito. Naka-sell limit ka rito, nakaabang ka. Ngayon, alam mong nag-create na ng trend line ng higher high tsaka higher low. Ngayon, alam mong tatapak siya dito, yung market. Aabangan mo na siya dito. Parang magbabay limit ka na dito kung ano yung price niya na gusto mong tamaan, 2167. Price balik mo, 2167. Lagi siyang galing sa ilalim. Yung niya, yung entry niya. Parang yan, malayo pa, abangan mo na yung niya, gamit niya, yung mga pending orders po Tawag sa kanila pending orders, 4 yan sila mga pending orders. Naintindihan niyo po yung sabay limit? Yung mga bago po, type 1 lang po yung sabay limit. Tapos, isample nyo po dyan sa ninyo, MT5 or MT4 yung gamit ninyo, like finance. Yan po yung gamit ng sell stop tsaka buy stop. Sell limit pala tsaka buy limit, sorry. Tapos, sa na tayo buy stop tsaka sell stop. Ito po yung buy stop naman. Okay, clear po tayo doon sa sell limit tsaka buy limit po, clear po, Ngayon yung buy stop naman po, ayan. Si buy stop, uptrend pa rin yung aabangan mo dyan. Pero, kunwari, umangat na siya. Umangat na yung market. Nakita mo, umangat na rito sa ito. Itong paangat na to. Buy stop. Kunwari, paangat na yan. Alam mo nga, angat pa siya. Alam mo nga, angat pa. Nababasa mo sa market, angat pa to Ngayon, dahil meron kang pasok, o kaya aalis ka, meron kang lakad, aabangan mo siya dito sa taas naman, si buy stop. Ngayon, pag inuntog niya yung zone na to, na trigger, alam mo nga angat yan, yun yung gamit ni buy stop. Aabangan mo siya sa taas pag buy stop.
Kasi alam mo, tutuloy-tuloy, magko-continuous yung trend eh. Magko-continuous yan. Alam mo, aangat si, ano eh, yan, aangat si market eh. Yan. Nag-abang ka ngayon dito sa gray zone. Yung ano na to, gray zone ko, yan, nag-abang ka dyan. Nag-set ka ng buy stop. Ngayon, pag inuntog ni market yan, magti-trigger na yan. Pero kailangan umangat siya. Dahil yun yung akala mo eh. Tapos mag-set ka ng stop loss dito. Huwag niyo po kalimutan yung stop loss. Kahit paano matalo kayo, at least, low risk lang. Ayan, tignan mo bumaba. Ibig sabihin, mali yung prediction mo, nag-buy stop ka dito eh. Hinit niya, tapos biglang bumaba. Ang possible nun, hitin yung stop loss mo. Yun yung importance ng stop loss. Konti lang yung matatalo sa'yo. Ayan, bumaba siya. Yan. Nag-create na naman siya ng trend line kasi nga, ayan, i-create na. Yan. Kasi sell stop naman, ganun din po, sa pababa naman siya. Naintindihan po yung buy stop. Type nyo lang po 1 pag naintindihan nyo yung mga newbie. Konti lang ata yung newbie. Konti pa lang yung newbie. Napaka-importante po nito para pagka nag-execute kayo ng trade, alam nyo kung saan kayo papasok. Ito po, si buy stop naman, ay si sell stop. Kunwari si price, ganito. Parang counterclockwise lang ni aabangan mo siya pababa. Pababa naman. Yan. Dito ka magbabay. Ayan, kunwari. Dito ka nagbuy. Aalis ka. Kunwari current price nandito. Yan. Sa 2170. Dahil aalis ka, aabangan mo na siya dito. Ayan, sasabihin mo, mag-buy stop ako, ay mag-sell stop ako. Kasi bababa ito eh. Nag-sell stop ka kayo sa 2170, na-trigger niya. Ngayon, ang take profit mo dito sa baba, reset ka ng take profit sa 2164, sa pool niya, di panalo ka. Yun yung gamit ni ni sell stop. Yan, habang pag sell stop, pababa naman siya. Naman, below. Below the current price naman siya. Parang nagbaliktad lang ng sell limit, di ba? Above the current price is sell limit. Si buy limit, buy sell stop, below the current price naman yun. Aabangan mo na siya sa ilalim. Kasi alam mo, babagsak yung presyo eh. Yan. Yan yung mga gamit ditong pending orders. 4 lang naman yan sila eh. Tapos yung isa, market exit na. Market execution na yung gagawin nyo. Naintindihan po yung apat na pending orders. Dun po sa mga bago, konti lang ata yung bago. Naka-record po ba ito, Coach? Opo ma'am, naka-record po. Kasi Ay, na-late upload po mo ako eh. Okay po. Naka-record naman siya ma'am. Medyo mabagal naman explanation natin. Unlike nung first, ko medyo mabilis. Ito, mas maintindihan nyo. Kasi merong graph. Mas clear. Yan. Okay, thank you. Description. Yan. Tapos, sa mga newbie po, ano pa po yung gusto nyong malaman? Baka may tanong po kayo. Pwede po kayong, mas maganda magsalita po sa mic para mas, hindi na tayo mag-type. May mga tanong po ba kayo? Kasi Coach, yes po. Opo. pagka po ba may dumating sa akin na Manara, ganon? Opo. Itong mga Manara. Pag may dumating, dapat kukunin ko kaagad yung Sa inyo ma'am, dahil newbie kayo, bago ka lang ma'am, no? po. Pwede nyo siyang gayahin. Pwede nyo pong gawin. Pero, ilang po kayo kasi, basta yung lot size nyo, kontrolin nyo. Tapos lagi po kayong lagay ng stop loss. Kasi si Manara, kunwari ito. Ang galing ko lahat ng signal lang. Kunwari, ako nasa gold po, ako ngayon nasa gold. Ngayon, nag-open ako ng isang pattern. Ayan. Tapos show nyo yung gilid. Ito show.
para lumabas yung entry, tsaka yung stop loss. Ito yung sinasabi sa EA na magka-copy ka lang, apply mo lang dun sa MT4, MT5, Light Finance. Opo. Ito po yung sinasabing magka-copy ka lang na na medyo mapagaan yung pag-aano mo. Si Manara kasi meron na siyang chart, meron na siyang support and resistance na nakalagay automatically. Hindi na kayo maghahanap. I-analyze na lang ninyo, syempre, ano pa rin sa inyo. Kayo pa rin yung magde-decide kung papasukan nyo yan o hindi. Pero napaka-importante yung stop loss. Huwag kayo magte-trade ng walang stop loss. Huwag nyo gayahin yung ibang trader na hindi naglalagay ng stop loss. Kasi sanay na sila eh. Sanay na sila dito sa mga ganong way ng trading. Pero sa inyo po, mga newbie, para hindi kayo masunugan, baka mamaya sisihin nyo yung signal. Kasi walang perfect signal, automatic, merong sasablay. Opo. Kahit sinong trader, ganun po yung nila. Pero nakadepende sa inyo kung maglalagay kayo stop loss. Yun yung napaka-importante. At least kahit matalo siya, yung risk niya, na-lessen niya po yung risk niya. Oo. Kasi dito kay Manara, may stop loss, may target 1 at target. Bakit po weak yung nakalagay sa trend? Ayan, slow movement po kasi yung market. Ayan. Naka-weak yung trend kasi slow move. Ito, makikita nyo rin po dito sa dialog box na to, yung mga may Manara po na bago. Makikita nyo rin po dito, pag slow po yung market, neutral yan. Ibig sabihin, sideways yung galaw ng market. Sabihin, hindi ganun ka volatile yung market. Ano lang. Hello, Wala nga. Serena. Si Serena ba yun? Hello. Si Nora po yun. Ikaw, Ma'am Nora, marunong ka na pong mag-execute, no? Ng mga Ay, trades. hindi pa po eh. Flexing. Pati nga po, naturuan ako ni Janice, nung gagawin ko na, hindi ko na masundan. Kaya kailangan magpa-coach ulit ako kay Janice kung Pero paano from may EA ka na, Ma'am. May EA ka na. po. May may EA economy ka na po. Ano po? EA economy. Registered na po kayo sa EA economy. Ah, e-economy? Oo na. Opo. Ano, Opo. kasi nalilito ko pag sinabi mong e-economy. Ano yun? Yung ECA, ganon? Opo. Yung niya po. Bali si EA economy, yun po yung yung parang niya. Si Manara po yung tools ni EA economy. Siguro po kasi Opo. nakaka-receive ako ng mga kwan from Manara eh. Okay po. Meron na po kayo, Ma'am. Ayan. Dito, Ma'am, turo ko lang sa inyo yung paano mag-copy rito, kung paano i-navigate si Manara. Yan. Sa mga bago, ito. Etong sa taas, dito po tayo sa taas, kay Manara. Kita nyo naman po screen ko, no? Etong bar na to, search bar, pwede kayo mag-search kung anong gagamitin ninyong currency. Kung ano yung trade ninyo, kung saan kayo sanay, o kung saan kayo pamilyar. Ito, search nyo lang po dyan. Euro USD. Kahit AOR lang chat nyo ay lalabas na po yung lahat dito. Kay Manara. Yan. Lalabas po lahat ng partner ni Euro. Kung ang base currency ninyo is Euro, yan, lalabas po yun dyan lahat. Hanapin nyo na lang po. Tapos, eto pong nasa taas, na 1H, ito po yung mga time frame. Time frame. Opo, time frame po yan. Pwede po Opo. kayong, kung nag-TTA na po kayo, magagamit po ito, malaking tulong po ito. Itong time frame na to. I mean, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, 4 hours, 1 day, 1 week, 1 month. Ayan po yung time frame dito. Coach, yung bang pag may binatos ang Manara, hindi ko napansin eh, kung parang hindi ko yata nakita kung anong time frame yung binabato niya. Wala, ano? Meron po. Meron, oh. Opo. Dito po sa Manara mismo, hindi po dun sa Manara Signal, Manara PGs. So Opo. yung dumarating sa aking cellphone, yun ang tinatawag na signal.
Opo, yun po yung ano, yung signal sa TG, sa Telegram po. Meron po Ah, kayo ng lahat ng ano, yun yung perks ni Manara. Merong ano, meron na silang signal sa ano sa TG. Ayun. Kung hindi pa kayo sanay dito sa Manara, hindi pa kayo ganong ano, pwede doon muna kayo sumunod. Tapos habang pinag-aaralan niyo po si Manara, makukuha niyo rin po to. saan po ako susunod? Doon po sa TG ni Manara, sa Telegram po, Telegram. Sa Telegram, oh. Opo. 'Di ba may nagbibigay po sa inyo kahit si Ma'am Lady may binibigay na ano na Telegram doon sa ano niya, sa Signal. Oh. Ayun doon, pwede po kayo dong ano, exclusive po 'yun para sa e-economy ano, user. Yun po yung perks ni economy. Yung bato ng Signal nandoon sa Telegram. Exclusive lang po 'yun para sa inyo, para sa mga user ng e-economy. So Pwede nyo pagka rin, inopen ko, pag nagpunta ko doon kay Lady, opo. pag open ko yun, ito makikita ko, Opo, ma'am, yung ano po doon, yung itong pattern nito, ganon, yung hindi, itong ma'am. chart, Ano na po, yung entry na lang po ang makikita niyo doon, ma'am, yung mga numbers na lang po. mga numbers na lang. Kung ano po yung nandito, ma'am, sa gilid, makikita niyo po ba yung gilid ko? Opo, dito Ayan. sa right side. Opo, sa right side. May stop loss, may entry, may target 1 at Yan. target 2. Yun Oo. din po yun, bali, yung ano lang, convert lang sa, ano, sa numbers. Ito kasi, ano Mm-mm. nasa chart pa siya eh. Yung dun sa may Telegram, kinonvert na po sa, ano, para wala na yung, ano, wala na yung chart. Yun. Mm-mm. Kakopy po kayo doon. Yan. Tapos, ito po, candlestick, pwedeng bars. Ito lang, design lang naman yan, ano, yung mga candlestick na nag-a-appear dyan. Opo, alam ko na po yan. Ayan, hollow candles, depende po sa inyo kung Coach, pwede po tayo mag-trade directly sa Manara kahit di na pumunta sa Oo, Hindi, ito lang sa si Manada. Manara, Ma'am Melay, si Manara po, hindi po ano hindi siya trading broker. Ano lang po siya, trading tools for Yes. technical analysis po. Oo. Makakapag-TA po kayo dito, rekta. Tapos, ang maganda sa kanya, may support and resistant na siya. Hindi na kayo maghahanap, lalo sa mga newbies. Andito na. Ayan, yung mga dilaw po, nakikita nyo yung dilaw na line. Opo, ito. Ayan. Yan na po. Yung sa taas po is resistant. Yung sa ilalim is support po. Oo. Oo. Yan, may tatlong support po tayo dito sa ilalim. Kasi yan yung mga tinamaan ng mga ano, ayan. Kung saan natapos yung mga candles. Ayan. Mm-mm. Kung saan huling tumama, ayan. Sa resistant. Saan huling umuntog sa ilalim, support. Basta, tandaan nyo po, ilalim is support. Yung taas po is resistant. Opo. Opo. Parang ano yan bahay. Yung ground floor mo is support. Oo. Yung second floor mo, first floor mo is support. Yung second floor mo po is Oo. resistant. Yun. Basta pag ano po, day by day, maintindihan niyo po siya. Ano nyo lang po, navigate nyo lang po si Manara kung paano nag-work. Yan. Basta ito, dito lang po, ito naman Oh. pong dialog box na to. Nakita niyo po yung dialog box na may neutral. Yan, Opo, technical ito. May indicator. neutral. Opo. Opo. Ito po yan kung gusto nyo tanggalin sa screen, click nyo lang po itong 3 dot tsaka 3 line. Ito po. Kasi ito pong ano na to, indicator na to, technical indicator. Andito po lahat ng pattern. Ayan, nakikita nyo? Mm. Ayan, diba lumabas po lahat ng pattern. Ayan. I-off nyo po muna. Tignan nyo po kung sino yung valid. Kasi alam ko yung ilalim, mga tapos na to yung sa ilalim eh. Ayan yung crab. Ayan, di ba? Nasa dulo na siya ng graph. Eto. Paano mo malalaman na tapos na siya? Yan, hindi ko naintindihan yung bat, crab. Eto man, pag usually nasa ilalim po, sa Oh. observation ko, tapos na siya. Kasi ayan mama, hindi ko siya i-click, wala, di ba? Pag click ko siya, makita mo, andito na siya sa, eto yung sa ilalim, ano yan? Itong mga crab, Opo. bat, ito yon ito. Opo, ma'am. Ito, kasi nasa laptop ako. Nakikita niyo po itong cursor kong iniikot? Hindi, Hindi. yung sa ma'am, hindi po eh. Oo. Opo. Okay, basta itong lumabas na kulay yelong may pattern. Opo, ma'am, yan po si crab.
Makikita Oo. mo sa ilalim, ma'am, ni trading, ni Manara. Merong date yan. 7, May 8, date 9, sa 10. ilalim? Oh, minsan time. Oo. Pero dito kasi date yan. Ibig sabihin, itong si Crab na nasa ilalim ng natin, dialog box na indicator, Mm. is lumipas na. Makikita mo, nandito na siya. Ito na yung price natin. Ito na yung Ito market. yung nasa current, ito yung nakaraan. Opo, Ito, ma'am. so hindi ko na yan i-execute kasi tapos na. Opo, ma'am. Pero possible pa to kasi si market, kung ano yung ginalaw niya last time, okay, Binabalikan. last week, possible niyang balikan. Kaya Ah, nandyan pa siya sa indicator. Kaya andito aha. pa po siya sa indicator. Hindi So pa pag siya, wala na dito sa indicator, hindi na. opo, hindi na siya mag-a-appear dyan, ma'am. Wala na rin po Ah, yung signal na yan. Yung nasa oo, ibabaw po, ayan, ito yung mga current na signal na hindi pa oo. tapos. Tulad nito si BAT, ayan. Yun. Yung sinabi ko nga po sa Itong mga backcrab, ito ang gamit niya yung lumalabas na drawing. opo, ayan, nakita niyo po yung Oo, crab na yan. Ito yung okay. nabuong pattern na pwedeng tamaan ni market. Oo, Ayan. Ito po yung entry niya, 2206. Ito po yung entry. opo. Tapos, ito yung stop Pag loss. sinabi mong entry, yan na ba yung current price? Hindi ma'am. Ibig sabihin ma'am, yung entry ma'am, ito yung entry price mo. Yung Oo, current price po, yun po yung galaw ni market ma'am. Yun po yung oo. presyo ni market. Yung gumagalaw-galaw. Yes ma'am, opo, yun po yung current price. Magkaiba po yung entry price sa current price. So what do you mean by entry price ba? Diyan ka mag-ano? Dito ka, Diyan yung starting point mo para mag-put ng mga TP? opo. Ito ma'am, magagamit po ito, entry price. Kunwari, naka-sell limit kayo, ang entry price niya is 2206. Pwede mong abangan yan. Nakita niyo ma'am yung market, hindi niya pa tinamaan yung entry price sa taas. Oo. Oh. Kaya pwede, ayan, ito, ibig sabihin nung crab na to, nung pattern na to, nag-pattern siya ng, ng bat. Ibig sabihin, may entry siya rito ng 2206. Ngayon, pagka ganyan, lagi niyo pong tatandaan, pag ang target po nasa ilalim ng entry price, tsaka target 2, tapos yung stop loss nasa taas po, ano po yun? Sell limit. Pwede Sell po kayo limit. mag-sell limit. Sell limit po ang ninyo, execution ninyo. Entrada. Oo, sell limit po 'yan. Pag Oo. nakakita naman, tas ito pa, 'di ba bat po siya sa dialog box tapos merong arrow. Yes. Kita niyo po. Red arrow. Ito Down? yung sa gilid. Opo, arrow down 'yan, ma'am. Oo, sell. Indicator po 'yan na sell. Sell po Oo. 'yan na sell. Oh, 'yan. Basta pag red na arrow pababa, sell po 'yan. Opo. Pag green, Pag green po, buy. may Ito po, buy. paakyat. Testing natin si Bay, ma'am. Pero tapos na to si Bay eh. Ito, nasa dulo na to. Ayan, oh. Ayan, kita nyo, ito, successful pattern to. Tiba-tiba to, paldo-paldo. Ito po, show ko lang po. Entry is 2149. Makita nyo po yung target niya is nasa taas naman ni entry. 2149, Ito nasa po, ibaba. opo ma'am, yan po yung entry price niya. Ibig sabihin, diyan ka papasok. Pari, nag-signal siya ng ganyan. At kita nyo, apakataas nung nilipad ni gold. Kung gold yung trade nyo, paldong-paldo kayo dyan. Ayan, yung entry niya 2149, tinatch niya yung 2149, stop loss 2147, Nasaan napakaliit po yung ng entry? 2149 ma'am, ito po. Nasa bottom ng right side ko pa ng screen po. Sa Ito. ilalim? Opo. Ang nakikita ko, target 2, target 1. Opo ma'am, yung sa ilalim po noon may entry, yung Mas 2149. sa ilalim pa nito. Opo ma'am, Kasi scroll hindi nyo ko lang na po ma'am. nakikita. Teka, ayan. Okay, Scroll nyo nakita lang ko po. na. Yan, ito. Oo, nakita ko na. Ayan. Ito na yung entry. Ah. Oo. Ayan, kung may manara kayo at nakita nyo to, nung abente, nung Friday po ata to nung biglang lumipad si gold. Ngayon, may signal na ganyan. Kung nakapasok kayo sa 2149, tapos mababa lang kasi yung nito, nag-target agad siya ng 21453, almost 30 plus pips din. Pero kung ano,
nagtuloy-tuloy ka, hindi ka nag-set ng take profit, paldo to, paldo. Para ka tumama sa loto. Joke. Tapos yung stop loss po, laging nasa ilalim pag buy po ah. Pag sell sa ibabaw. Opo, sa iba. Yun po Sa lagi yung itaas. tatandaan. Pag sell limit po, ang stop loss, laging nasa ibabaw, sa taas. Pag buy limit po, ang stop loss laging nasa ilalim ng price ninyo. Tapos ang mga TP niyan, nasa ibabaw naman ng entry. Yun na po yung Sir, lagi nyo. Coach, pakiulit. Sulat ko, baka makalimutan ko. Sige Pag po, ma'am. buy limit, ay sell limit, Nasa ibabaw po yung stop loss. stop loss is above. Above the entry price. Above the Entry price. entry, above the entry Above the price. entry price. Pag buy limit po, below the entry price po. Yung ano nyo, Pag yung buy. stop loss po ninyo. Doon yung Buy madidetermine Buy kung si limit Opo. Below the below entry the price. entry. Opo. Basta doon yung po madidetermine pagka, kunwari, hindi pa kayo sanay dito kay Manara tumingin, katulad yan. Wala namang nakalagay na, na buy limit, sell limit, di ba? Wala po yan. Walang Opo. ano yan eh. Andito lang yung ano yan. Ano ba yung ano? Ayan, yung entry niya, ayan, stop loss. Yun po yung palatandaan ninyo kung bago po kayo dito kay Manara. Ano yan? Ibig sabihin yan, below the entry price is buy limit. Pwede kayo buy limit, mag-set ng buy limit. Above the entry price, pwede kayo mag-sell limit. Yun po. Okay. Okay po. Ano naman po, dun po sa mga newbie, naiintindihan naman po. Ano po ang kaibahan ng mga VAT, mga ano? Ano ba kailan namin gamitin dyan? VAT? Ano pa yung iba? Marami po kasi ito, ma'am eh. Oo. Kasi ito, si Deep Crab. Yan. Oo. Crab, ganyan. Marami po siya, ma'am. Ibig sabihin, i-check nyo po manually kung saan currency kayo. Check nyo, i-type nyo lang yung currency ninyo na ito-trade. Hanapin nyo lang itong mga ano. Kung nakita nyo hindi pa hinit ng market, pwede nyo pampasukan yan. At tulad niya si Crab, ay si Deep Crab, hindi pa umabot yung price doon eh. Yung market eh, sa taas Pag eh. naka-green, hindi pa yun inaabot. Hindi naman, ma'am. Basta Ah, makikita mo yung mga candlestick na to, ma'am. Ayan yung Oo. gumagalaw ng candlestick. Oo. Kailangan umabot po yan dito sa entry price. Okay. Pag na-touch niya yung entry price, doon kayo papasok. 2198, papasukan nyo, stop loss nyo, 2204, sell limit. Mm-mm. Yan. Pwede kayo mag-market execution dyan, lalo sa MT4 o MT5. I-edit nyo lang po yung ano. Kunwari, nasa cellphone kayo nagtitrade. Tapos, yung screen nyo sa PC o laptop, na kay Manara. Mm-mm. Mas mapapadali din yung buhay nyo doon. Pag sa cellphone kayo nagtitrade. Titingnan nyo na lang dito yung entry price niya. Pwede nyo nang tulugan yan kasi may stop loss na po yan. Yun po Mm-mm. yung gamit pala ng sell limit tsaka buy limit tsaka buy stop tsaka sell stop. Pwede nyo silang iwan. Mm-mm. Hindi nyo na po sila babantayan. Antayin nyo na lang may yung TP1 or yung target, yung stop loss. It's either talo, it's either panalo. Naiintindihan nyo po, no? Opo. Opo. Pag na-hit nyo yung stop loss, nauna nyo hinit yung stop loss mo, talo ka po. Pag una niyang hinit yung target 1 mo, panalo ka po. Mm-mm. Sell. Opo, yun. Ganun lang. Basta, yung target 1, take profit po yun. Baka malito po kayo, ha. Dalawa po yung tawag dun eh. Take profit, tsaka target 1. Magkaiba yung dalawa? Same lang sila, ma'am. Magkaiba lang Oo. ng term. Opo. Oo. Pero iisa lang sila, ma'am. Take profit, tsaka baka mamaya makabasa ka ng take profit ng TP. Yun. Baka Mm-mm. maka-encounter ka. Take profit. Malilito ka. Ay, ano ba yun? Basta same lang sila ni target, tsaka ni Oo. take profit po. Yun. Mm-mm. Tapos, eto na yung chart. Na-explain ko naman na po yung chart, no? Oo. Technical indicator. Ayan, dito, matidetermine ninyo kung strong sell ba yan o strong buy. Ayan. Meron siyang 5 signal sa buy, pero weak siya. Ibig sabihin, neutral lang. Sideways yung market. Hindi ganun kalakas yung galaw. Ano oras na? Alas 8. Kasi Monday, walang gano'n. No? Kaya naka-neutral siya. Dito nyo rin matidetermine kung saan papunta yung market.
pag ito strong sell o kaya strong buy, lalabas yan dito sa dialog box na to. Mm. Yan. Diyan nyo po makikita kung ano, pwede kayo mag-buy or pwede kayo mag-sell. Kung ano yung susundan yung ano, kasi kung ano yung galaw ni market, kunwari paangat, nagiging strong buy to. Pag pababa, nagiging strong sell naman to. Mm. Ito yung gamit po niya ng dialog box na yan. Balik po tayo dito sa taas sa monitor. Ano po gamit tong yung may funnel? Pakibalik yun. Ito may funnel, parang inverted funnel. Saan po, Yung ma'am? katabi ng ano, bar, Eto, ma'am. tatlong bar. Yan, Eto, opo. ma'am. Filter lang po yan, ma'am. Ayan. Dito, pwede nyo i-filter yung mga ano, sa pattern. Kunwari, successful na yan, tapos na yan eh. Ayan, pipilter, ayan, nakita nyo, ma'am, nawala yung ilalim na dalawa. Mm. Ayan, nawala. Tinanggal ko. Ibig Oo. sabihin, tatanggalin mo lahat ng tapos na pattern. Ayaw mo nang mag-appear yan sa screen mo eh. Kay Oo. Manara. Oo. I-off mo lang po. Yan. Tapos ito yung mga pattern, kung ano yung mga gusto mong makita. Pero mas maganda, stay nyo na lang, ma'am. Huwag nyo nang galawin. Default naman Oo. yan eh, kay Manara. Okay. Naka-default po yan na naka-on lahat. Mm. Ayan. Tapos, dito na tayo sa monitor, ma'am. Yan. Punta po kayo sa monitor. Wala po ba to boses? Wait lang po Meron po, ma'am. Meron po. Diba, Ma'am Graciela. Check ko lang po Graciela. Hindi po. Unmute nyo lang, ma'am. Sa akin po wala. Wait lang po ano natin. Ano yung tanong ni Graciela? Yung boses, ma'am. Baka may tatanong po. Sa akin, okay naman. Ma'am, check nyo po yung ano nyo, yung settings ng ano nyo, ng mic. Baka sa mic nyo po eh. Okay naman po yung settings dito sa sa Zoom. Coach, pwedeng mag-suggest. Baka po Sige. yung kay Graciela may tumawag and then definitely mawawala yung voice nun eh. Tapos ang gagawin niya, pupunta siya sa saan ba siya pupunta? Yung may lalabas na audio, ganun. Tapos ipitik niya yung audio. Opo, ma'am. Ayun, okay na daw po, ma'am. Okay na daw po. Yun. Ayan. Ayan, balik po tayo dito sa monitor. Ayan yung monitor. Kita nyo naman po sa Manara ninyo. Pag may tanong po, nasa baba or nasa taas lang yung mic. Ayan. Kung may tanong po kayo, magsalita po kayo para mabilis po yung natin, yung answer natin, hindi na tayo magta-type. Ayan po. Ito po, dito sa monitor, dito nyo naman po makikita yung mga ayan, yung mga pattern din yan. Itong nasa baba. Yan. Tapos yung graph, kung ano yung inaano ninyo, yung trade ninyo, pwede nyo rin i-search sa taas. Walang signal yung signal. Dito po sa na to, sa monitor, andito po yung settings ng pattern. Ito po, i-all nyo na lang yan, default. Tapos sa time frame, default din. Lahat ilagyan nyo. Yung asset class, forex, tsaka metal lang po lagay nyo. Huwag na yung commodity, index, tsaka bond. Hindi naman po masyadong gamitin yun. Tapos yung pattern, ayan, check nyo din po lahat. Yan. Tapos yan, wala na po kayong gagawin dito kasi naka-default na to eh. Tapos ito pong security, ayan, security. Pwede nyo pong i-off lahat nung kasi pag yung mga lumalabas po yung mga signal dito na complete, incomplete, sa ilalim. Pwede nyo pong i-filter yan. Kunwari ayaw nyo makareceive ng ibang currency. Sa ilalim, off nyo lang po to. Ayan, nabawasan na po yun. Yung natin, signal sa ilalim ng mga incomplete tsaka complete. Marami po yan. Ito, bonds, tanggalin ninyo, pwede. Indices, commodity. Pero kung nagtitrade po kayo dyan, huwag niyo pong alisin para po
nag-notification pa rin sa inyo si Manara. Ayan. Tapos dito po sa view, wala naman to. Ito, ano lang to, reload. Tapos clear filter, ito po kung gusto yung i-clear, ibalik sa default. Kunwari, iniba nyo po yung mga filter nyo rito, yung settings. Pwede nyo pong ibalik sa default. Click nyo lang po itong X na to. Ito, screenshot po ito ng screen. Dati, screenshot nyo po yan. Yung buong screen na yan, ito po. Tapos ito po, full screen mode. Kung gusto nyo i-full screen, ito po. Tapos dito sa notification, dito naman po lumalabas yung ano nyo. Lahat ano ng signal. Ano yan? Notification po. Dito sa notification sa taas, dito lumalabas lahat ng signal. Yung pinakauna po, yun yung unang signal, pinakabagong signal. Yung pinakaunang currency. Ayan, USD NOK. Wala pa akong nalutong kanin pala. Kung nagte-trade po kayo dito, ayan, andyan na po nakalagay lahat. Yung time frame niya, yung entry niya, yung target niya, stop loss niya, tapos yung risk reward, andito na. Yan. Hanap po kayo dyan kung saan kayo, kung saan nyo gustong pasukan ng ano. I-click nyo lang po para makita nyo. Thank you, anak. Ayan, i-click nyo lang po para makita nyo yung graph. Ito, tinamaan nyo na, pwede pa kayo mag-entry dito kasi nasa zone pa niya. Ayan. Dito, lahat po yan, yung binibigay, ito na yung mga signal na binibigay ni Manara. Marami po yan. Ayan, nasa ilalim. Hanggang ilalim po yan, scroll nyo lang po. Pero yung pinaka-latest dyan, itong nasa taas. Yan, yan. Yan po yung pinaka, ano niya. Mas magandang ang tingnan na lang dito nasa itaas kasi bago pa yan. Hindi pa Okay, yan. ayan, ma'am. Ito po yung mga, ano, new. Ito po, may oras din po yan. Ayan, 26:06. Ayan. Tapos may date. Yan, ayan yung mga bago. Yung mga nasa ilalim, ma'am, medyo kanina pa po yan. Pero kung gusto nyo check nyo rin, click nyo lang po. Kunwari, may nakita kayong currency na yung i-trade. I-click nyo lang po yan. Pag makikita nyo sa graph, ano pa, Pwede active pang pa, i-trade. pwede pang i-trade, pwede nyo pasukan. Ayan, pwede Okay. pasukan yan. May entry, may tag. Saan po pwede mapanood yung recorded video sa? Ano po, i-upload po ni Ma'am Lady. Ewan ko saan niya i-upload sa FB yata, sa may ano. Pwede rin po i-send sa messenger. Ano po sa messenger niyo dito. Ayan. Ito po lahat sa notification. Ito na po lahat yun yung signal. Ito yung mga signal sa lahat ng currency. Yan. Mamimili na lang po kayo dyan. Yan. Pipiliin nyo lang po. Kunwari, AUD, USD. Click kayo ng isa. Pag-check nyo sa graph, ayan, tinamaan na. Bumaba na siya. Medyo mahirap na pasukan kasi tinouch niya na yung yung entry area. Ayan, yung zone niya, yung gray zone, yan yung entry area. Yan yung Tapos hindi na yan papasukan kasi ako inabot na. basta inabot na po yan Pero Oo. pagka marunong ka na po, maano mo po yan, makakapanyo po yan. Ngayon kasi medyo bago pa po kayo. Medyo nyo lang po. Huwag nyo lang po munang pag nalampasan na, bypass nyo na po, palipas na po kayo. Okay. Opo. Tapos ito yung notification, na yun, lahat. Ito na yung buong Manara. Yung mga signal, nandiyan naman lahat. Pili na lang kayo ng currency. Kung gold, kung gusto nyo si gold, ayan, nandiyan. Kung gusto nyo may stress kay gold kayo. Ayan, Sorry, I have a question. Sige po. Kasi I'm trying to follow the Manara signals. Now, my struggle here is kung when I'm going to execute it, like sabi mo, if tinamaan na yung entry level, it's not the right time na to follow it. Parang hanap na lang kami ng ibang signal, ganon. Opo, ma'am. Kunwari ito, tinamaan na to si AUD, USD. Nakita nyo, ma'am, nag-touch na siya. So, Sabihin, wala na siya sa entry area o kaya sa
cell zone area kasi ano to eh, cell. Pero possible pa tong bumalik sa taas pag medyo marunong na kayo, maiintindihan nyo yun. Pag ano, kasi ang galaw kasi ng market, ano lang naman yun eh, gumaganon. Minsan babalik dun sa ano, pwede kayo mag-re-entry. Pwede kayo mag-re-entry, pwede nyo pa siya magamit. Pero dahil newbie po kayo, mas advisable pag ano na, huwag nyo na habulin. Huwag nyo na entry yan to. Pero pwede kayo mag-sell limit yan, malay nyo balikan. I-touch niya pa uli ng twice o kaya thrice. Kasi gano'n naman si market minsan. Bababa siya rito, tatouch niya naman dyan, sa area na to, sa pool na naman yung ano mo, yung sell limit. Possible yun. Ano yun? Counted pa yung ano na yan, signal na yan. Yan, ganun lang naman maglaro si market eh. Kaya nagpa-entry ng ano, ng 0.6536. Ngayon na, bumaba na siya rito. Ngayon, bumalik na naman dito sa area mo. Nakita mo ano pa, pwede pa. Sa instinct mo, pwede pa siyang pasukan. Dun sa area na yon. Pwede siyang pasukan. Yun. Pwede pa siyang i-execute. Another execute ka ng ano. Hindi ka nakaabot, antay ka lang. Kasi kung hindi ka na nakaabot dito, ma'am, wala ito, tinatch niya na yung ano, yung sell zone. Andito na yung presyo. Kasabulin mo yan. Pababa na yan. Mag-market execute ka. Medyo yung ano niya, yung risk niya, tataas. Tataas po yan. Ito, medyo mataas yung risk nito. Ayan, kasi andito entry area, yung risk mataas. Mas, pag pinasukan mo siya rito, nawala sa cell area, cell zone, tataas yung risk mo kasi dito ka pumapit sa, ano eh, sa ibaba ng cell zone niya eh. Ayan. Pagka na-stop loss ka, mas malaki yung loss mo. Kasi nadagdagan ka ng ilang pips din. Ayan. Kaya kung ano, antayin mo na lang, mag-pullback, babalik pa na yan, tignan nyo, bumalik after ng another candle, bumalik siya, inuntog na naman niya. Basta i-sell limit nyo dito. Kung gusto nyo pang mag-entry, nag-sell limit kayo dyan. Pag binalikan niya, uuntogin niya pa uli yan. Pero check nyo din yung market. Bari, umano na siya, lumakad na siya dito. Ganyan, ganyan. Tapos dito na tinats. Hindi nyo napansin, iba na pala yung galaw ng market. Nagpaangat na pala. Yun yung isang ano, kaya dapat i-check nyo rin po yung graph. Kasi mamaya, tinatch na pala tong target to mo. Tapos, umangat, nakita mo, nandito pa sa zone. Tumama na naman sa zone. Nag-buy ka naman hindi mo, dahil bago ka pa lang, hindi mo pa alam yung galaw ng market. Hindi mo alam na nag-create na pala ng uptrend, pa-uptrend na pala yon. Tatagusan niya na yan hanggang tagusan yung ano mo. Kaya, pagka na-touch niya na, dito, pagka bago ka pa lang, ano, huwag mo na entry yan, lalo pag galing na rito sa target 1, target 2. Yan, pag mga newbie po, ano lang, ano nyo lang po, observe nyo lang muna. Observe nyo lang po muna si market. Day by day, makakabisado nyo po yan si market eh. Paano siya gumalaw. So, taking yung Canada direct rate. Yeah. And tell me, Ayan yung, if he smells naintindihan nyo naman po si Manara, yung full, ano ni Manara, full perks ni Manara. Type 1 po. Coach, Yes po, ma'am. naintindihan ko na itong tinuturo mo dito sa Manara, dito sa ano, mga chart, ganyan. Ang problema ko naman kasi pagka ano, nakita ko na dito sa aking laptop, pagpunta ko sa cellphone ko, ang papasok ako dun sa Light Finance. Apo. Diba? Tapos, Apo. ang una kong makikita, yung currency. So, pipili ako dito. Apo, ma'am. Naturuan ka na ba, ma'am, kung paano, ano ba iti-trade mo, ma'am? Ano bang gusto mong i-trade? Ang nakalagay sa akin dito kasi gold. Gold. Kunwari si gold, ma'am. Hanapin ko. Hindi. Click nyo lang yan, ma'am, si gold. Tapos, Hindi. Anong i-click ko? Hindi ko naman nakikita gold. Puro si USD, JPY, GBP. Diyan sa ano, ma'am, diyan sa Manara mo. Opo, dito sa aking Dito, cellphone. ma'am. Ano ba gamit mo, ma'am, kay Manara, ma'am? Cellphone lang po? Doon sa chart, itong tinuturo mo, I'm here. Nakatingin ako sa laptop.
Sabi Opo, ma'am. mo, kung mag-e-entry na ako, punta ako sa sa cellphone. Opo, ma'am. Anong So, gamit niyo, ma'am? tatas MP4 po. i-click ko yung Light Finance sa browser ko. Opo, ma'am. Oh, eto, nung click ko yun, lumabas ito yung may currency, crypto, favorites, mga ganyan. Ano, ma'am, sa taas niyan, ma'am, may search bar. Ito, pakita ko po sa inyo. Oo. Wait lang po, ah. Ano ba si Light Finance? Yung mga may Light Finance po dyan. Ito, pakita ko po sa inyo. Memo. Ay, yes. Yes, boss. Boss Michael. Si Jan to, si Jan. Ay, hello, boss dyan pala. Kala ko, kaboses ka kasi. Ayan. Si Ma'am ba? Ito yung lumabas. Okay. Ganyan yung sa aking cellphone. And then, ang naka-highlight dito sa may currency. Opo, ma'am. Sige, ma'am. Wait, Oo. papakita ko po sa iyo, ma'am, ah. Sige po. Opo. Ano yan, boss dyan? Si Ma'am ba hindi nakakonekta yung kanyang Light Finance sa MT4 o kaya MT5? Yun ang hindi ko rin po alam kung nakakonect Parang yung hindi. aking MT4. Sige, ma'am. Ikukunin ko MP5. po ulit yung MT4 ko, ah. Oo. I-connect natin para at least kasi pare-parehas tayo ng ano eh. Mahirap kasi kung ituturo natin kay Ma'am yung Light Finance tas lahat ng discussion natin MT4, MT5 na setup para at least isang ano lang tayo. Oo. Ituro natin kay Ma'am yung ano kung paano i-connecta yung Light Finance niya sa MT4, MT5. Oo, yun ang hindi ko alam Kaya Ano, kuminsan, ma'am? Naka-cellphone ka, ma'am, no? Light Finance yung gamit mo. kinlik dun sa browser ko, nakita ko nandun yung Light Finance. Yun ang kinlik Okay. ko. Pero yung sa cellphone mo, ma'am, ang gamit mo, ano lang, browser. Oo, may browser. Yun ang Oo. kinlik ko. Tapos iyan na, lumabas yung ito, ganyan. May Pero ano po kasi, meron din ma'am, akong apps. MT5. Yung MT4 ko, hindi ko pa na Yung MT5 mo, ma'am, or MT4, connected po ba sa Light Finance? Alam Sige, pakita ko. Oo. Ito sa ano? Sa Zoom. Ito. So, lalabas ako dito sa Light Finance. Pupunta ako ng MT5. Hindi po. Hindi na. Okay. Punta Eto, po ma'am. kayo sa ayan. Ay, sige, sir. Ikaw muna, sir. Ikaw na Memo magturo kay Ma'am o ako na? Hindi. Sige, muna, sigundahan mo muna. Ayusin ko lang yung ano nito. Oh, sige. Pa-share ako ng screen para mas madali. Sige. Ayan yan. Madam, Yes po. i-share ko po yung screen ko para sundan nyo na lang po yung ano ko po. Yes. Ito po. O sige, lalabas Nakikita nyo na muna po yung ako. screen ko? Ayan, Hindi, Opo, punta yan po yung kayo ng screen Light mo. Finance. Punta po kayo ng Light Finance nyo po. Oo, i-click ko yung Light Finance. Okay. Opo. Tapos, Nasa code. Pilipinas lang po ba kayo, Madam? Opo, narito lang po ako sa Pilipinas. Okay. Mas madali kung ganun. May Opo. MP4 Classic. Punta po kayo nandito na po tayo sa sa Light Finance. Punta ka po sa More, More? tapos makikita More po. Hindi ko. Ito, Dito po more. Okay. lalabas. Nakita ko Ayan, yung yan po more. lalabas. Tapos punta po kayo sa Yes. trading accounts. Trading accounts po, Ito, punta po kayo. trading account. Okay. Opo. Tapos may nagawa na po ba kayo diyang MT4 Classic or MT4 na trading account? Meron na po, wala pa. Oo. Yung MT4 ko kasi hindi siya activated MT5 ako. MT5. Okay lang, MT5. Ayos lang naman po. Pero ako kasi MT4 ako pero ayos naman po ang MT5. Parehas lang naman po. Pero may trading account na po ba kayong naigawa para po sa MT5? Ito, meron ako dito, MT5 CLS Demo 891. Hindi po yung 83. demo po. Gawa na lang po tayo ng bago. Tignan niyo po yung screen ko, Madam. Oo. Sa Gagawa ko ng MT4 na lang po bago. tayo. Sa MT4 na lang po tayo gumawa para mas madali po. Teka kasi. Sige, teka ha. So, bali, trading accounts. Tapos, Opo. Tapos i-scroll down niyo po, punta po tayo sa open account po. trading Ito po, settings. panoorin niyo po yung ginagawa ko, open Oo. account. Oo. Yan. Pag open account niyo po, piliin niyo po MT4 Classic 1.
or Teka, classic lang po? Ito hindi po. ko pa nakita yung ano. Ito, nasa baba, open account. Okay. Opo, open account po. Mm-mm. Tapos MT4 Classic. Tignan niyo po yung screen ko po, ma'am. Ito po. Meron dito, MT4 demo ECN. De, Hindi ko alam de- bakit demo ako nagkaroon. demo account po kasi. Demo account po 'yan eh, hindi Ah, po 'yan ang gagawin. So gagawa po Saan tayo nalagay ng ko? panibago. Aalis ako dito sa demo? Naka-demo account po ba yung Light Finance niyo po? Lumalabas dito. Ito, open demo account. Nakalagay dito. Hindi po. Open trading account po. Open trading account. Teka, napindot ko yung open, Wait lang po. Babalik ako ha. Sa Opo. unahan. Opo. Ito ba? So, hanapin ko yung... Ito po, panoorin niyo po yung screen ko po. Dito po tayo sa labas po muna. Sa labas. Dito po tayo magsimula. Punta po sa lower right kung Android ka po. Oo. Yes, lalabas po ito. Yung picture niyo po sa taas, nakalagay po demo or real? Ito po, Ang nakalagay dito, activate real trading. Ayun, pindutin niyo po yung activate real trade. Okay. Ayun. Bakit naka-activate? Tama, activate demo trading. So, meaning nasa real Pag na yan, ako. ibig sabihin naka-real account ka na po niyan. Okay. So, punta ka po sa trading accounts. Yes. Ito na po ang lalabas sa inyo po. Meron dito, saan? Meron Diba? sa akin dito lumabas, MT4 R2. Baba pa ako. Pagbaba ko, meron nakalagay dito internal transfer. Hindi ko alam yan. Ano yan? Hindi pa po yan. Ang Tapos gawin nyo lang po trading is baba. Po. Baba ako? Baba Dito po. open account. May nakita ka po ba diyang MT4 na MT4-R? Wala. MT4-R. Teka ha. Gawa na lang po tayo ng bagong account po para mas padali. Meron nga dito, MT4-R2. Yun ba yun? R2. Dash 369667. Yun ba yun? Hindi. Baba pa ako. Depende po kasi. May trading account na po ba kayo? Wala pa po. Nakapag-deposit na po ba kayo? Nakapag-trade na po kayo manually? Nakapag-start na po kayo? Hindi pa po. Meron akong ano ba yun? Copy trade. Hindi ko naintindihan. Iba Basta po yung copy sabi trade po. Sabi ni Janice, mag-entry ka na. So, nagpasok ako ng 3,000. Memo, kailangan mo na ba mag-exit? So, hindi ko Wala kang alam. audio, Memo. Wala ikaw audio? Hello? Nakamute Yeah. ka? Hello, ma'am. Hello. Oo. May inayos lang ata si Memo, Coach. Coach Lady, may inayos lang ata si Memo. Okay. Madam, ma'am, gawa na lang po tayo ng bago nating trading account. Kasi po pagka copy trading, talagang gumagawa po siya ng panibagong trading account. Pero pang copy trade po yun. So, kung gagawa ako... Oo. So Sige. gawa na lang po tayo. Scroll down nyo po sa pinakababa. Open accounts po. Okay, open account. And then... Opo, open accounts po. Opo. Pag pindot nyo po ng open accounts, ito po ang lalabas sa screen nyo po. Tama po? Wait lang. Open trading account. MT4 Classic 2. So, 1:1 MT4, USD. ito po ang gagawin nyo po. MT4 Classic lang po, hindi Classic 2. Classic lang po. MT4 Classic. Okay. Tapos yung leverage nyo po, 1:1,000 po. Wait lang Ito, ha. tingnan nyo po yung ginawa ko. Oo. Teka, saan ako pagkat okay, and then, saan yung Leverage po. Opo, leverage po, 1:1,000 po. Wait, saan ko makikita si leverage? Ito, Diyan sa lang rin po. pangalamit, yung 1:1. Okay, nakita ko na po. Opo, gagawin nyo pong 1:1,000 po. Oo, wait. 1:1,000? Teka lang, Opo. 1:1 eh. Ayun. Babaguhin nyo po. Sa ibaba, ayun, 1:100. Okay. 1:1,000 po. Ay, 1:1. Ay, 1,000. Opo. Walang 1,000. 1:2,000. Ay, 200. Ay, baba pa pala ako. Okay, nakita ko na. Sige. Okay. Opo. Okay. Yan po. Tapos yung currency nyo po is 1 USD po.
Opo, nakalagay USD. Ayan. Tapos open trading account nyo po. Pindutin nyo po yung open trading account. Oo, Gagawa po siya ng bagong trading account po. oo. So pag tignan nyo po yung screen ko, pagka nakagawa na po siya ng bagong trading account, may lalabas pong mga details dyan. Tayo natin ha. Hindi pa tapos sa akin. Oh, O sa yan. akin tapos na. Lalabas na po na trading account has been created po. Hi, Yes. John. Hi coach. John, pwede niyong gawin sa one-on-one na lang yan with Miss Nora. Okay. Sige. Bale, Kausapin ko si Miss Nora. Opo. you can do one-on-one, Miss Nora, and then magdi-discuss lang si Arden regarding naman sa paggamit sa phone para sila mag-execute sa using phone na MT4. Okay. Sige. Sige, Ma'am Nora, mamaya na lang po tayo mag-usap Oo, ha. sige. Kunin ko po yung contacts ninyo po. Okay. Anong contact na Pero- gusto mo? Yung number ko o yung ano? Mamaya na lang po. Kausapin sige po. po kita. Okay, Opo, Ma'am salamat Nora. po. Thank you po. Okay, salamat po. Thank you. Pasensya na, Miss Nora. Okay lang po, Ma'am Lady. Sorry, coach. Hello. Sorry. Paano ako babalik? Ayun. Ayan, okay na. Nakita ko na si, Hello, ano, guys. si Coach dyan. Ayan. So, hi guys. I'd like to introduce si Arden po. Siya yung magtuturo naman sa inyo kung paano nyo gagamitin yung sa phone para makapag-execute kayo ng orders. So, Okay. ayan, Arden. You can start na. Hello, guys. Kita nyo ba? Hi po. Yes po. po, Narinig nyo ba Manuel. ako? Hi po. Hello, guys. Naririnig po Bali, namin kayo. clear naman po. Clear po. Bali, ngayon po, tuturo ko naman po paano po execute kay MT4. MT4. Sa MT4 cellphone? po na app. Opo. Bali sa Play Store po or sa Apple Store, pwede po tayo mag-download dyan ng MT4. MetaTrading 4. Hello? Nakaka-follow po ba? Wait lang. Ayan, hindi ko kasi nakikita. Nakatablet kasi ako eh. Bali, ayan. Bali, pag meron na kayong Light Finance na account, para ma-login nyo muna si Light Finance, yung account nyo sa MT4, make sure na yung create nyo na account is MT4. Bali, dito lang, pupunta lang tayo sa profile. Dito, sa may tao na icon. Baka sa phone, sa taas banda siya. And then, add nyo lang tong plus. Coach, ano Tapos, yung pipindutin namin? Sa cellphone po ba yung tinuturo nyo? sa phone po to. So, ikiklik ko yung Light Finance. Hindi po. Meron na po ba kayong MT4? Meron ako pero hindi siya activated eh. Hindi lumalabas yung mga candle, ganyan. Baka hindi pa po kasi kayo naka-login. Oo pala. Hindi pa ako nakalagin doon. Opo. Sige, susundan ko Hi, na lang. Coach. Mamaya maglalagin ako. Hello po. Opo. May question po ako. Ano pong difference ng MT4 tsaka MT5? Si MT4 po, po siya? More on Forex po talaga si MT4. Si MT5 po kasi, MT5. pwede po siyang mag-trade ng crypto. Okay. Kasi Tsaka po, nakabukas po lahat kasi dito sa akin is MT5. MT5. Oo. Ako Kasi din yung nag-start na po akong nag-copy. Kinapi ko po si Coach Lady. Ang mga lumabas po is MT5. Kasi hindi ako nagbukas ng MT4, ng bagong account. Actually, ang ginamit ko lang po is yung MT5. So, yung mga lumabas po is MT5.
So ano pong Sige. difference ng MT5 sa MT4? Halos wala naman. Kumbaga si MT5 lang, pwede kayo mag-trade kay crypto. Okay po. Okay Pero po. Sige sa po. user po, sa display po, sa user ano po, iba po yung itsura niya. Tsaka yung tools niya po, Mm. kung paano gamitin, ganun po. Pero same lang po, pwede po kayo mag-trade doon. Makikita niyo rin po paano mag-execute. Okay po. Pero ang usually ginagamit po is MT4. Opo, sa mga ano po, forex trader po. Okay po. Sige po. Thank you. Sige po. Tapos po, nakikita niyo po ba yung screen ko? Yes po. Visible po. Mm. Yan po ba ay sa cellphone? Opo, sa cellphone po. I-try ko open yung MT5, yun kasi ang active. MT5 po ba? Kasi Oo. MT4 po kasi itong iano ko sa tatakal ko Oh, sa na ngayon. okay lang siguro, coach, at susundan ko na lang kasi kung parehas lang naman din ng Opo, same lang naman po. opo. So, i-click yung ano, itong Light Finance. Hindi Right. po. I-click niyo po ito pong plus sign sa taas, yung ano, hilera po ng accounts. Pag-click niyo po yan, makita niyo po yung open demo or login existing account. Tapos ang i-click po natin dito yung login to existing account. Tapos i-search lang po natin si broker. Makikita niyo po si broker sa Light Finance po niyo po mismo. Open niyo po si Light Finance. And then, punta po kayo sa trading, sa MetaTrade. Tapos ito po, halimbawa ko po, ay hindi pa makita. Halimbawa ko po, bali na sa MetaTrade na po kayo. Hello po, Coach. Hello, hello. Ano po, sa Life Finance Classic 2 or ano yun siya? Ano pipiliin namin? Ayun, yun po. Bali kung ano po yung klase ng account nyo, yun din po yung isa-search nyo dyan sa Find Broker. Nakapalo po ba? Coach, yung lumabas sa akin, Light Finance Global LLC, yun po ba yun? Hindi. Ano po? Life Finance LLC, Global LLC, yun ba yun? Hindi po. Ano po? Ah, Bali na sa MetaTrade na po kayo na ano, sa Life Finance nyo po. Pumunta na po kayo sa MetaTrade na ano. ah, Tapos may makita po kayong service doon. Yung sa account niya po, bali meron pong service login, server, leverage, currency, dun po. wala. Nakita niyo po? Hindi. Kasi MetaTrader 5 ang lumabas dito. Sa Light Finance po, sa may Light Finance apps po. Punta po kayo sa Light Finance app. Hindi ko maintindihan yung kung basta kasi nung click ko yung ano, yung ano ba click ko dito? Ano ba yun? Ma'am Hindi, Nora, open nyo. Oo. O sige, Excuse lang po, makikinig na nga lang ako. Sige. excuse me lang po, Ma'am Nora. Opo. Yung ginagawa po natin kanina, actually, yan pa lang po parating pa lang po tayo eh. Iwa sige. one-on-one na lang po kita mamaya po pagkatapos Sige, nito. makikinig na lang ako dito. Okay. Opo, iwa one-on-one Sorry. kita tas ako na po magtuturo sa inyo kung paano rin po mag-execute ng mga trades po. Okay po? Salamat Okay po, po, Ma'am Nora. Sorry, hindi ko kasi mapakita yung sa Light Finance kasi nasa phone ko siya. Bali, ayun na nga.
Bali, pagdating sa Light Finance, punta tayo sa More. As makita natin doon yung MetaTrader. After nun, pagdating natin sa MetaTrader, makikita natin yung iba't iba nating klaseng account. Yung MT4-R2-3 something, ganyan. Or MT4R-121 something, ganyan. Sa baba po nun, may makikita po kayong server. Yun po yung isa-search natin, yung server na yan. Dito po sa MT4, click lang po natin yung plus sign and then log into an existing account. Search lang po natin Light. Depende po kasi sa ano niya Light Finance. And ayun, makikita nyo na po yung mga list. Kung Classic 2, Classic 3, Demo, Send 2, Send, mga ganyan po. Bali yung sa akin kasi Classic 2. Classic 2. Ito, bali yung Classic 2 yung pipiliin ko. Tapos yun na rin yung ilalagin ko doon. Ang ilalagin po natin is yung server login. Sa login po, ang ilalagay po natin yung server login. Yun po yung number. Yun po yung 6-digit number ng server login natin. Tapos sa password po, ang ilalagay po natin dyan yung trader password natin. Trader's password. Pwede nyo, pag hindi nyo pa po na, pwede nyo pong i-edit yun. Tapos, gawa po kayo ng bago nyong password. Same lang po sa yan, sa MT5, ganun din po yung process. Tapos po, next naman po is paano mag-view ng chart. Kaso iba kasi yung sa akin eh. Wait lang ah. Pan-tablet kasi yung settings ng sa akin. Hindi siya katulad ng sa inyo yung sa phone. Yung gagawin ko, i-hap ko na lang. Ayun. Kulang pa. Ito. Tapos, pwede natin i-view yung chart. Tapos, itong codes, dyan po natin pwedeng i-add yung mga currency na pwede nating, gusto nating i-trade. Yan, search nyo lang po dyan or click nyo po itong major, Forex major. Diyan lalabas na po yung may mga USD pair. Kasi as ito po, meron din silang Forex P. Ayan po. Pag wala po dun sa Forex major, dito po sa Forex P. Ayan, dito po yung mga currency na pwede po nating i-trade. Halimbawa po, ito si Euro USDP. Click natin. Euro JPY, GBP. Tapos after po nun, ayun, nandito na po siya sa codes ko po. Bali tapos, i-click ko lang po siya para ma-view ko po yung chart or hold click tapos view chart. Right click nyo po yung currency tapos view chart po. May makita po kayo. Ito po. Bali dyan po, makikita nyo na po yung chart ni Euro or sino yung mga pinili nyo na pair. Ito. Yan. Tapos kung gusto nyo pong baguhin yung time frame kay MT4, click nyo lang po yung chart. Pag click nyo po ng chart, lalabas po yung iba't ibang klaseng time frame. Ayan po, may 1 minute, 5 minutes, 15, 30, and ayan, hanggang month, week, month, 1 hour.
Tapos po, kung gusto niyo po ng ano, pwede niyo po i-zoom yan. Zoom out. Kung nalilito po kayo sa grid, pwede niyo rin po tanggalin. Punta lang po kayo sa settings. Dito po sa may kaliwa ng sa akin. Pero yung sa inyo po, try niyo po i-click yung sa taas. Yung parang sa menu. Tapos nandiyan po yung chart. Sanapin niyo lang po yung colors. Tapos yan, grid. Pwede nyo lang i-block na lang para hindi kayo nalilito. Para mawala na yung grid line. Hindi masyadong visible. Tapos may mga indicator siya na ano, kung gusto nyo magpasok ng indicator, meron din po. Itong F, ito pong F sa taas. Ito pong F, ayan po. Tapos may indicator po nakalagay. Ito, didelete ko lang yung sa akin. Or pwede kayong mag-add. Parang kay Manara rin po. And after po nun, paano po mag-trade sa... Bali, pag nakalagin na po kayo, ayun na po, nakita nyo na po yung chart. Tapos dito nyo po makikita sa may right side yung price. Diyan nyo makikita yung ano, yung price. Yari, nagbigay ng signal si Manara na sa price ng 1.08335. Ngayon po, ito naman pong 1.00, ito po yung lot size nyo. Lagi nyo po i-double check yan. Kasi minsan po, kada open nyo ng MT4 nyo po, nagbabago yan. Mamaya magugulat kayo. O, ba't gano'n? Ang laki ng negative ko. Nasunog agad yung ano ko. Kasi po, magugulat kayo mamaya, naka 1.0 kayo. Sobrang taas po nun, lalo na pag standard account po kayo. Lagi nyo po i-make sure na 0.01 lang po yung, kung lagi nyo check yung lot size nyo bago kayo mag-execute ng trade. Ayan po. Tapos, dito nyo rin po makikita yung bid and ask price. Nandyan. Pag nag-buy kayo, yung blue yung makukuha. Pag nag-sell kayo sa red. As, ito pong sa green na may ano, yung green line sa ilalim, ito po yung take profit nyo. Dito nyo po ilalagay yung take profit nyo. At ito naman pong red, yung sa may kaliwa, yan naman po yung stop loss nyo. Diyan nyo po ilalagay yung stop loss nyo. Kaya nagsabi po si Manara na, halimbawa po, ang price po natin is nasa 1.08323. Sabi natin, ang take profit natin is nasa ano lang, 0.081, ano, 0.08180. Ito-type nyo lang po dyan. Or para madali yan, plus sign, tapos 18, okay, 0.08, dahil sa ano, 0.08180. Tapos ang stop loss niyo naman is sa above ng ano niya, above ng price ng entry niya. Sabi natin ano, sa 83.55. Ayan. Tapos dyan, tsaka tayo magsisell. Pag buy naman, syempre, baliktad naman. Dapat yung take profit mo sa taas at yung stop loss mo nasa baba. Kasi click nyo lang yung sell. Kaso, wala pa lang.
Wala pala alam, hindi pala naka-demo to. Ayun. Tapos pag yung demo account nyo nga pala, dito, try nyo ilalagin dito, mag-error siya. Kasi MT4 kasi kadalasan demo ni ano ni Light Finance. Kadalasang account ni demo is sa Light Finance is MT5. Kaya kailangan sa MT5 tayo lalagin. Magsa-successful pag sa MT5 ay sa MT4 niyo ilalagin. Bale yun guys, may mga question ba kayo? Maguguluhan? Try ko Hello guys. Try ko mag-create ng demo sa MP4 para malagin natin. Pag may Kain mga tayo, question boss. kayo Kain. anong si Sir Memo? Kain po tayo, kain. Bali, i-create ako ng MP4 Demo Classic. Try natin. Para makapag-execute tayo. Yo guys, baka may naguguluhan pa dyan ha. Wait lang guys, sobrang bagal. Basta gano'n lang guys. Kung paano mag-execute kay MP4. Basta punta lang tayo sa plus sign. Wait, loading pa. Sa upper right corner, tapos paano mag-add ng pairs dito sa coach plus sign tapos forex P. Diyan yung makikita lahat ng currency ay lahat ng pair. Pag wala dyan si gold, try nyo hanapin dito sa commodities. Andiyan si gold, ayan. Si XU, XAU, USD. Nasaan na siya? Ito lang si USD dito. Dito. Ayun, dito lang pala siya sa Forex P. Ayun guys. Kung may mga question pa kayo, open nyo lang yung mic nyo para matanong nyo. Hello po. Hello. Hello po, dyan pa po Eh. kayo. Type 1 yung nga po. Type 1 kung nandiyan pa lahat. Wala pa naman No, ayan. Marami pa naman sila, boss. Sige, magtanong lang kayo pag may pag nagugulang kayo about sa MT4 kung paano execute.
Coach, since walang nagtatanong, ako na lang, sige. Para understanding din yung malaman din ng mga tao. Yung Alin? kung hindi ka po mag-execute, meaning hindi pa po wala pa po sa range yung presyo, paki-explain naman po sa mga natin, viewers natin para maintindihan po nila yung para saan po yung mga stop limit, yung mga buy limit, yung Hmm. mga ganun po para at least maintindihan po nila. Sige po. Sa mga naguguluhan po dyan about sa ito po, ito, sa buy limit, sell limit, buy stop, and sell stop. Ang pinagkaiba po ng limit sa stop, si limit po, yun po yung, doon nyo po ilalagay yung price na gusto nyo tumalbog yung presyo. Kung saan nyo po gusto tumalbog yung presyo. Halimbawa po dito po sa mismong chart ko, halimbawa po, dito po, lalagay ako ng horizontal. Dito po ito pong red na to, inilalagay ko pong horizontal. Halimbawa po, gusto nyo pong mag-sell po dito po kay 29.79. Ngayon po, yung price po wala pa po doon. Nandito pa lang po siya sa 29.75. Kung gusto niyo po mag-sell doon at ang bias niyo po ay pababa, yun po ang gagamitin niyo yung limit. Ibig sabihin po, nag-bounce po siya doon sa price na yun. Pag umakyat tong si 21.75, pumunta sa 21.79, tapos naka-sell limit kayo doon, ang mangyayari po, pagkatap po ni sell limit, mag-activate po yung sell nyo, tsaka po siya bababa. Tsaka po, pag bumaba po yung chart, panalo po kayo, take profit po kayo doon. Pero pag pataas, negative po kayo doon. Basta kung saan nyo po, yung limit po, yung buy limit or sell limit, doon po magbabounce yung presyo. Kumbaga, itatap muna yung price na yon bago siya mag-reversal. Yun po si limit. At si buy stop naman at si sell stop, kumbaga kung si limit, magbabounce doon siya sa price, tapos tsaka kayo kikita. Si stop naman, si buy stop and sell stop, kailangan tatagusan naman niya yon. Halimbawa, ito, yung presyo natin ngayon is 21.75. Ngayon, nag-buy stop kayo ngayon dito sa 21.79. Pagpunta dyan ng price sa 21.79, mag-activate yung buy stop nyo. Pag umangat pa po yung price, doon po kayo panalo. Pag bumalik naman po, doon po mahihit yung stop loss nyo. Kumbaga, mag-activate po yung buy nyo dito sa may 21.79 pag buy stop po yung in-execute nyo. Yun lang po yung pinagkaiba ng limit at saka ni stop. Halimbawa, Good evening po. hello po. Ask ko lang po, saan makikita saan mag-umpisa? Sa cellphone po yan, yung buy limit. Opo. Hindi ko Opo. makita. Ano po bang gamit yung application? MT4. MT4 po. Opo. Bali, i-click nyo. Nasa chart na po ba kayo? Opo. Nasa chart na po kayo. Bali, ito pong nasa upper right corner. Nakikita nyo po yung plus sign dyan. Yung plus sign na parang may envelope. Dali po. Sa upper right po. Sa trade po, may upper right sa trade. Opo. Sa trade. Tapos, ay hindi, sa mismong pa lang po. Sa mismong MT4 pa lang po. sa MT4 pa lang. Yung may Opo. menu. Ay, okay, tama, trade, sorry. Kasi naka-tablet kasi yung Sorry. Trade. Click nyo lang po yung trade sa upper right. Opo. Plus po. Opo. Nakita nyo na po? Opo, nakita ko na po. Wala ditong stop loss lang sa tick profit. Ayan. Yung pinakataas po. Nasa market execution. Nakita po nyo yung market execution? Yes po. Click nyo po yun. Ayaw po. Okay po. Ayun. Copy po. Okay.
Bali doon nyo po makikita si buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Sige po. Thank you po. Okay po. Bali kasi si market execution, kung ano po yung mismong price ni market, yun po, doon po siya mag-activate. Tapos after po no, click nyo po si buy limit or sell limit. Sell limit. Tapos doon, makikita nyo po yung ano doon, yung price. Diyan nyo po ilalagay yung, halimbawa po, nag-signal po si Manara sa gold. Ang price daw po is kaakyat ng 21.83. Na-type nyo lang po doon, 21.83. Tapos magsiset po kayo ng stop loss nyo. Kung sell limit po yung pipiliin nyo, ibig sabihin po ang bias nyo po is downtrend. Ang bias nyo po is downtrend pag sell limit. Kasi ine-expect nyo po na pagtungtong po ng price sa 21.83, magba-bounce back na siya, bababa na siya. Kaya tayo magsi-sell limit doon. Bali ang bias natin is downtrend. Kaya ang stop loss natin dapat sa taas ng price natin. Sa taas ni 21.83. Sabi ni Manara, maglagay daw ng stop loss sa 21.70. Ay, 21.90. And tapos, ang take profit natin is, siyempre, tayo bias natin pababa. Ang sabi ni Manara, mag-take profit tayo sa 21.60. So, type lang natin doon, 21.60. Tapos, natin i-click yung place. Ayun. Pag-click natin ng place, doon lalabas na sa chart natin yung yung trade natin. Bali ito pala, nasa phone pala. Bali yung nasa upper left naman nandun yung time frame. Doon kayo mamimili ng time frame. Tapos yung sa gitna naman, sa taas, sa bandang gitna, sa taas, yung parang cross sign doon, lang yung crosser. Yung crosser ng mo, doon mo makikita. And then yung F, yan po yung mga indicators. Pwede po kayo mag-add ng indicators dyan. Kung gusto nyo po mag-moving average, nandiyan po. Para makatulong sa trading nyo. Tapos yung naman yung mga shape naman po, yan po yung mga katulad ng ginawa ko kanina. Maglalagay po ng horizontal, vertical. Ito, halimbawa maghanap tayo ng trend line. Ayan, pwede natin ilagay dyan. Tapos dito. Ayan, trend line. Tapos halimbawa po, na-click nyo po sa iba. Tapos ngayon, hindi nyo po ma-edit. I-click nyo lang po ulit yung object. I-click nyo lang po ulit yung object na gusto nyo i-edit. Halimbawa po itong horizontal line ko. Gusto ko siyang edit. Kailangan po may mga lalabas yung dot. Like this po. Ayun, no? May dot po sa gitna. May dot sa dulo. Tsaka magkabilang dulo. Para maging editable po siya. Ganyan po. Kailangan may lalabas sa dot. Pag di po siya, wala pong dot na ganyan, hindi po siya ma-edit. Kailangan may dot po. Para ma-edit mo. Ngayon po. Tapos kung gusto niyo po mag-add click nyo lang po itong yung mga shape, yung circle, square, triangle. Kasi andyan nyo lang po hindi makikita yung mga pinaglalagay niya. Ayan, yung pa. Maghanap tayo ng support and resistance. Yan. Tapos mag-add tayo. Tapos itong isang ko, i-edit ko. Nalagay ko dito. Or gusto